Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa magang ito. At tayo'y lubos na ng pinagpala dahil panibagong buhay at kalakasan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa magang ito ay bago tayo magsimula sa ating pagbubulay, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Salamat po, Panginoon, sa panibagong kalakasan. Salamat po, Panginoon, pagkat mayroon kaming pagkakataon pang magbulay ng iyong salita. Ayan mo, Diyos, sa pagbubulay namin ay lubos naming maunawaan ang mga bagay patungkol sa iyong mga salita. Patnubayan mo't ingatan ang bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang atin pong teksto ngayon ay tungkol sa doon sa Luke chapter 2, 10 to 11. Ang sabi po dito ay, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadala ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging sa buong bayan sapagkat isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So dahil po ngayon ay Christmas season, ay hayaan natin na magbulay-bulay tayo patungkol sa Christmas season na ito. Ang title po ay Isinilang ang Pag-asa ng Sanlibutan. Purihin ang ating Panginoon pagkat ito po ay napakagandang pagkakataon upang lubos nating maunawaan kung ano ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Marahil hindi talaga ito yung exact time, exact na panahon, ngunit napakainam din na ating alalahanin ang pagsilang ng ating Panginoon. Bakit? Una, dahil ang Pasko ay mensahe ng pag-asa. Kung hindi sana isinilang ang ating tagapagligtas, wala na tayong pag-asa sa buhay nito. Pagkat ang bawat isa sa atin ay kandidato. Saan kandidato? Doon sa impyerno. Lahat tayo makasalanan, walang makaliligtas, ngunit salamat, isinilang ang Panginoon mula doon sa sabsaban at nagpapakita na ang pagsilang niya ay mensahe ng pag-asa. Sabi po ng Luke chapter 2, verse 10, ang mundo noong isinilang si Jesus ay puno ng takot, pang-aapi, at kawalan ng pag-asa. Katulad ng mundo ngayon, ngunit dumarating ang anghel na may dalang mabuting balita ng malaking kagalakan. So, katulad ngayon, ating naalala ang pagsilang ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang Pasko ay paalala na may pag-asa pa dahil dumating si Jesus. Ayon din po doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang sanggol. Sabi pa ng Romans chapter 15 verse 13, ang Diyos, ang pag-asa
ay pupuspusin kayo ng kagalakan. Salamat sa Panginoon pagkat sa Ama, pagkat isinilang ang ating pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Pasko ay patunay ng pag-ibig ng Diyos. Isa pang mensahe na atin pong makikita na ito ay patunay ng pag-ibig ng Diyos. Siyempre, ito po ay yung talata ng John chapter 3, verse 16. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi regalo, ilaw, o handaan ang sentro ng Pasko, kundi ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Hindi tayo umakyat sa langit para hanapin ang Diyos. Siya ang bumaba para iligtas tayo. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 9, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So purihin ang ating Panginoon dahil ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag sinabing gayon na lang, walang katapusan, infinite ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin, yung pag-ibig na yon ay para sa mababait, para lang sa mayayaman. Hindi ho ganun. Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Kundi sa lahat ng tao ay mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po? Ang pag-ibig ay o ang Pasko ay paanyaya sa kababaan at pagsunod. Ito ay makikita po natin sa Luke chapter 12, verse 16. Bakit po? Dahil ipinanganak si Jesus sa sabsaban, hindi sa palasyo. Ang unang tumanggap ng balita ay mga pastol, mga simpleng tao, hindi mayayaman, mga nag-aalaga ng mga tupa. Ito'y nagpapatunay ng Pasko po ay paanyaya sa kababaan at pagsunod. Kaya po, ito po ay napakagandang alalahanin natin na mas mapalad tayo na mapagpakumbaba. Tandaan po natin, ang Diyos ay lumapit sa mapagpakumbaba. Gustong-gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay may pusong mapagpakumbaba. Sabi po ng Philippians chapter 2, 6-9, nagpakababa siya hanggang kamatayan. Ano po? Nagpakababa siya. Siya na Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay na isang alipin. Sabi din sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang mga mapagpakumbaba. So kaya nga, isang bagay na nagpapaalala sa atin na ang Pasko ay daan ng pagpapakumbaba na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang sa isang sabsaban. So ang Pasko din ay panimula ng kaligtasan. Amen. Walang kaligtasan kung hindi isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil lahat ng tao ay kandidato sa kamatayan, sa impyerno. Ngunit salamat, mayroon tayong nag-alay ng buhay upang tayo ay maligtas. Sabi nga ng Matthew 1:21. Di ba ba? So tandaan po natin, hindi lang isinilang si Jesus. Siya ay isinilang upang mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Ang sabsaban ay patungo sa cross at ang cross ay patungo sa walang hanggang buhay. So kaya nga kapatid,
Sabi ng John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na naglilinis ng ating mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Salamat dahil may Pasko, mayroong kaligtasan. Amen, 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 amen. Purihin ang ating Panginoon. So kapatid, bilang hamon sa bawat isa sa atin, tanggapin si Jesus, hindi lang bilang sanggol, kundi bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, maging pagpapaalala sa iba, ibalik ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pamilya at sa komunidad. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Nawa, ang buong isang buwang ito ay pag-alala natin sa kapanganakan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa dakilang regalo, ang iyong anak na si Jesus. Sa gitna ng aming mga pagsubok, ikaw ang aming pag-asa. Tulungan mo kaming ipamuhay ang pag-ibig, kapayapaan at kababaang loob na itinuro ni Kristo. Nawa, ang Paskong ito ay hindi lamang selebrasyon, kundi tunay na pagbabagong buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen.